Magandang araw sa inyo. Ang magiging topic ko naman ay tungkol sa electrical, no? At ang pag-aaralan natin ngayon yung tinatawag na thermal scanning and thermal imaging, no? Ito yung isa sa pinakamagandang trabaho ng electrical practitioner, no? Kasi nga unang-una makikita natin yung mga possible na electrical hazard na nangyayari, no, kahit hindi natin nakikita. Possible na malaman natin at maiwasan natin yung mga property loss na nangyayari, yung sunog, mga ganyan, equipment breakdown. So makikita natin yun dyan. So iba't ibang purpose or application ng mga thermal scanning and thermal imaging. So meron siyang medical activities, for security, for electrical works, building inspection, firefighting, paranormal activities, at marami pang iba, guys. At alam nyo ba, guys, na ginagamit din siya ng mga archaeologists, at nung bago pa lang yung thermal imaging camera, ay alam nyo ba na dahil sa thermal imaging camera ay na-discover nila ang iba pang nakatagong pyramid. So bakit? Kasi nga nung time kapag ka umaga or hanggang pahapon, syempre kung mainit yung mga disyerto o yung lupa, mag-a-absorb yung mga pyramid sa ilalim ng lupa ng heat. And then kapag madilim na or gabi na, gagamitan nila ng mga thermal imaging camera para ma-detect nila yung mga ini-emit na infrared or radiation o init ng mga pyramid na nasa ilalim ng lupa. So yun yung naging way para ma-discover pa yung mga nakatagong pyramid sa iba't ibang lugar. So yun, guys. So hindi lang yun, kundi napakarami pang application ng thermal imaging camera. One eternity later. So ano nga ba tong infrared or thermal scanning and thermal imaging? So doon muna tayo sa history, guys, no? O tayo pumunta sa principle. So way back 1800s, guys, when infrared was discovered in a form of radiation. So ano ba itong infrared? So yung infrared ay energy na invisible to the eye, but we feel as a heat, no, guys? So hindi natin nakikita ng ating mata, pero nararamdaman natin siya as init, no, guys? Ano ba yung common source ng infrared at saka ng radiation? Siyempre ang pinaka-common yan ay yung araw. At sa thermal imaging or thermal scanning, ang ginagamit natin, guys, ay yung tinatawag na thermal imaging camera or thermal scanner. So sa ngayon, 100 years old na yung kauna-unahang thermal scanner or thermal imaging camera. At if I'm not mistaken, yung si Kalman-Tihanyi yung pinakang unang-unang gumawa ng thermal imaging camera, at isa siyang electrical engineer din, at marami pa siyang profession. And then siya rin yung naging daan sa paggawa ng mga sinaunang TV, may mga cathode ray tube. So yun, papakita natin dyan sa picture. So inimbento niya ang thermal imaging camera for the purpose of war, syempre, o giyera. So unang-una naging purpose ng thermal imaging camera ay para sa mga anti-aircraft, no, para makita agad nila, guys. So ano nga ba yung mga purpose ng
or pinagagamitan ng ating thermal scanner or thermal imaging camera natin. So, unang-unang pinagagamitan niya kasi nga yung unang na-discover o unang na-invent na thermal imaging camera ay para sa giyera nga kasi nga anti-aircraft. And then, yung mga sumunod, nung medyo na-develop na siya, ginamit din siya sa mga firefighting kasi nga para ma-determine ng mga firefighter yung pinakang scenario or yung pinakang scene. And then, syempre, kung gamit natin yung thermal imaging camera natin, kung sa mga building, sa inspection, and then kahit mausok siya, makikita natin yung mga mismong nagiging source nung apoy, or kahit may mga tao pa dun sa loob ng building, eh madali nilang madidetect yun. Kasi nga, ang nadidetect niya infrared or radiation. So yung halimbawa may mainit na bagay, lalo na yung katawan ng tao, so nag-i-emit ng infrared or ng heat. So madali natin makikita yan, guys. At sa war din, kapag ginagamit siya as night vision, yung mga yan, doon din ang galing yun sa pagkakadiscover ng thermal imaging camera. Na-invento yung mga night vision, guys. Syempre kung may mga papanood tayo din ng mga movies na kahit gabi nakikita yung mga enemies, no. So yun yung pinakang purpose niya. Next ay yung building inspection, ginagamit din siya sa mga electrical system. So magpo-focus tayo dun sa electrical system para ano ba yung mga pinagagamitan ng thermal imaging camera or thermal scanner sa electrical system. Ginagamit natin din ang thermal scanner para sa mga medical purposes. Ginagamit din siya sa mga paranormal activities na, guys. Kung makikita nyo, yung mga paranormal experts ay ginagamit yung mga thermal scanner or thermal imaging camera para makadetect ng mga sinasabi nilang energy sa isang area, no? Yan, guys. Pero medyo pinagdedebatehan yan nga kasi nga syempre yung mga scientists hindi masyadong naniniwala dyan. So kung sa technology kasi mahirap paniwalaan yung mga spirits, no, yung mga ganyan, bad spirits, yan, at kung ano. So ayun nga, guys, magpo-focus tayo naman sa, kagaya na sabi ko, magpo-focus tayo sa electrical system natin kasi nga electrical engineer tayo, para yung mga baguhan sa electrical field maturuan natin, no, kung ano ang kahalagahan ng thermal scanning at thermal imaging sa isang electrical system. At saka sa preventive maintenance, syempre hindi dapat mawala yan. Nagte-thermal scan tayo at least twice a year or semi-annually, no? Lalo na kung kapag alam natin na may problema ang isang equipment, ay dapat tine-thermal scan natin maliban pa sa mga testing na ginagawa natin tulad ng insulation resistance testing at kung ano pang electrical testing na kinakandak natin. Sa electrical, ang thermal imaging ay tinatawag na electrical thermography, no? Kapag ginamit mo ang thermal imaging sa electrical o sa mga electrical industry, ay tinatawag siyang electrical thermography. So yun, magpo-focus tayo sa dalawang klase ng thermal scanner, which is yung simple lang na nakikita natin sa yung mga ginagamit ng guards, mga gwardiya natin, kapatid nating gwardiya. And then yung thermal imaging na ipakikita ko naman na bihirang-bihira natin makita dahil sa sobrang mahal,
At meron din naman yung simple lang pero mayroon siyang laser para itutok mo dun sa pinakang surface ng object na tinetesting mo, no guys. So meron ganun. Ang alam ko, meron yung Rytec, may brand na Rytec. Merong Fluke, merong FLIR, yung mga ordinaryong thermal scanner na ginagamit lang sa pagkuha ng mga temperature natin. Yung tinututok sa maraming brand. So dati kasi noong mga unang panahon napakamahal or kaya kumbaga dumami na lang yung production niya or yung nabibili natin sa market nung year 20s na no, nung mga bagong yung mga pangayong panahon na, pero that time 1800s nung bago pa lang ma-discover to o yung ma-invent yung thermal imaging sobrang kumbaga limited lang talaga. So yun. Sa electrical, meron tayong tinatawag na yung mga dati, mga traditional approach. Ito kasi yung kapag halimbawa nasa isang operation, parang or yung reactive approach na kung saan parang yung ating electrical system or ating electrical equipment hindi mo agad makikita yung potential hazard, no electrical hazard dun sa equipment at magiging eventually magiging magiging property loss, no guys. Di katulad ng ngayon sa mga ngayong electrical techniques kasama na yung thermal imaging procedure or thermal imaging camera, makikita natin yung potential hazard doon sa ating equipment. Tulad ng kapag nga in-scan mo, makikita mo kung common sa isang electrical system ay yung mga loose connection, merong overheating, overloading, ma-identify natin lahat din yan. At dun sa katulad nga ng mga iba pang purposes niya, katulad ng building inspection, makikita natin dun yung sa firefighting, kung ano nga yung mga sources kung saan nanggagaling yung mga heat, yung usok, yung mga ganyan. At marami pang iba. So yun, dahil nga meron tayong dalawang type ng thermal scanner, isang ordinary thermal scanner and then yung thermal imaging camera. So, yung pagkakaiba nga niya ay may napoproduce na image itong thermal imaging camera natin. So, may mga parameters na pwede tayong i-consider o dapat natin i-consider kapag gagamit tayo ng mga thermal scanner. Sa isang thermal o ordinary thermal scanner, simple lang siya kasi nga itututok mo lang siya dun sa isang object na gusto mong malaman kung ano yung temperature. And then yung isa pa na may laser, and then yung laser na yon kapag na pindot mo yung pinakang capturing button niya, and then iilaw yung laser, itututok mo lang dun sa object kung ano yun, lalo na kung sa electrical yung mga terminals na guys. And then ito namang thermal imaging camera ay napakarami nating mga parameters na dapat i-consider. Unang-una yung distance na pwede rin naman dun sa ordinary na thermal scanner. Pero itong kasing thermal imaging camera ay may siniset na distance. So 1 meter, 2 meters, 3 meters. So depende dun sa setup mo. And then, kaya pinaka-importante dito sa thermal imaging camera na ginagamit ng mga electrical practitioner ay yung emissivity na tinatawag. So ipapakita ko dyan sa inyo kung ano yung mga emissivity factors na gagamitin natin sa iba't ibang klase ng object or materials. So meron yan. Tulad ng sa electrical, ang pinakang standard ng electrical sa emissivity factor ay 0.97, no? So tandaan yan, 0.97. So ipopost ko dyan yung mga yung
ibang list ng pangkaraniwang surfaces na kinukunan natin ng temperature mo guys. And then ano pa ba? Yung syempre kung isa-set up mo siya as automatic capturing, and then yung type ng cursor na tututok dun sa pinakang object na gusto nating kunan. Meron din namang mga thermal scanner na multiple yung cursor, tulad ng multiple temperature yung nakukuha niya sa isang capture lang, no guys. So meron siyang maximum, minimum, yan yung average, parang ganun. Makikita nyo dun sa screen, yun ang kagandahan ng mga thermal imaging camera. And then so pwede natin siyang automatic or full automatic, yan, ganyan. Ano pa ba? Meron ka rin dito na auto-triggered, or yung sa capturing niya ng image, pwedeng kapag naka-detect siya ng mas mataas na temperature, dun siya mag-capture ng image kasama yung mga readings niya. And then pwede ring ikaw mismo yung mag-trigger nung kanyang button para kumuha ng temperature. So yun, mga autofocus, mga ganyan. So napakaraming mga parameters na pwede natin i-consider. Pero ako, pangkaraniwan kong ginagamit, lalo na sa distance, 1 meter lang para medyo malapit-lapit. Kagandahan din itong mga thermal imaging camera ngayon ay merong mga SD card o mga storage card na, so pwede nating malagyan ng maraming thermal image, no guys. So pwede rin mag-record ng videos ng preventive maintenance natin na ginagawa. Pwede rin ang ma-capture mo dyan guys ay depende sa settings mo. Pwede yung actual na kung ano yung nakikita mo, parang as found. And then pwede rin yung rainbow type na image, pwede rin yung black and white. So may mga ganun siyang parameters. So ang nagamit ko na thermal imaging camera ay yung Fluke, no guys, and then yung FLIR na kulay itim. So yung Fluke ay yung dilaw, no guys. So doon na nga tayo sa pagte-thermal scan guys, no. Thermal imaging natin, no. So kailan ba tayo dapat mag-thermal imaging or thermal scanning sa ating electrical system, no guys. Unang-unang dapat natin gawin ay syempre gumawa man tayo ng procedure, no guys. Lahat dapat ng ating trabaho ay may procedure, kasama na yung electrical works, lalo na kung mga industrial sites yung ating mga pinagtatrabahuan. So kasama yan sa auditing, no. Dapat yung gagawin natin na thermal scanning ay gagawin nyo din ng procedure, no guys. At meron din siyang form, syempre hindi kayo basta-basta gagawa ng report lang. So meron tayong pattern dapat. So bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga ilalagay natin dun sa form, ano ba yung flow ng ating pagte-thermal scanning, yun nga yung sinabi ko, parameters, no guys. So yung next ay dapat magkakandak tayo ng thermal scanning kapag naka-energize yung ating system. So may power at may load, syempre. So bakit may load? Dapat syempre yun yung nag-i-emit ng heat or radiation or infrared during operation, syempre. And then mas maganda kapag magte-thermal scan tayo ay yung full load or yung nasa peak load tayo. So dun kasi mo makukuha yung pinakang maximum temperature ng ating system or yung ating equipment na dapat nating i-thermal scan, mo guys. Ang ginagawa namin dyan guys, meron kaming magpe-preventive maintenance muna kami guys. Or pwede, depende sa inyo guys, pero
sa amin kasi nangyayari, magpi-PM, magpi-preventive maintenance kami ng mga electrical panel na malalaki. And then, syempre, dun sa preventive maintenance ng electrical, nandun yung mga retightening, cleaning ng cables, at kung ano pang mga devices doon, yung mga breakers, at mga iba pang electrical devices, no guys. And then after nun, iti-thermal scan ko naman. And then kapag kami nakita pa ulit kami na medyo may anomaly dun sa pinaka-electrical system, katulad ng medyo may maximum na o mataas masyado na temperature. So yun, babalikan yun dapat ng mga technician o yung mga preventive maintenance na nagkakandak ng preventive maintenance. Unang-unang tatandaan natin sa paggawa ng procedure, syempre, kung ano yung company, nandun syempre dapat yung logo niya, yung mga taong involved dun sa magiging procedure, katulad ng sino yung mag-a-approve ng iyong procedure, sino yung magkakandak ng thermal scanning, sino yung mag-a-approve o yung mga asignatory ng ating report, sino yung magkakandak ng corrective action kapag nakakita tayo ng mga anomaly dun sa electrical system natin o yung mga problema na may encounter natin sa electrical system, no guys. So from the upper management, supervisor, technicians, engineers, and then yung contractor, kung pwede silang isama, pwede yan. Pwede natin isama. Ano pa ba? So yun, kapag natapos na yung ating written procedure, so gagawa naman tayo ng form. Ano ba yung dapat makikita natin sa ating thermal scanning form? Dapat unang-una nandun yung location ng equipment na iti-thermal scan natin. Ano yung pinakang name ng iti-thermal scan natin, tulad ng electrical panel, kung ano yung mga code niya, motors, ano yung code. Syempre yung electrical parameters tulad ng voltage, current, and then yung dapat mailagay din natin yung before and after nung thermal scanning, katulad ng yung before, yung halimbawa may nakita tayong anomaly, and then after correction or corrective action, makukunan ulit natin siya ng image, no, para kung makikita natin doon kung naging okay na ba yung temperature, tulad ng mga loose connection. Syempre kung mare-retain natin siya, mas bababa yung temperature na marireading dapat natin. So yun. So dapat makuha din natin na o nasa form din natin sa report yung current per line, kung 3 phase siya, line 1, line 2, line 3. Sa voltage naman, terminal 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1. Ayun, dapat nandun yun. Syempre, kung ano yung magiging recommendation, dapat nandun sa baba. At saka yung mga recommendation para sa gagawing procedure, no? O yung mga corrective action na gagawin. Then, nandun pa rin yung mga asignatory, syempre. Yan. Sa pag-a-analyze naman guys ng temperature o yung mga findings ng ating thermal imaging or thermal scanning, meron akong ibibigay dyan na table na classification ng mga anomalies na nakikita natin sa ating electrical system, guys. So, ano bang gagawin natin? So, katulad ng ano bang gagawin natin kapag katulad ng magte-thermal scan tayo ng circuit breaker, example 3 phase siya.
So para makuha natin yung sa criteria at mai-compare natin siya dun sa criteria na tinutukoy natin, ang gagawin natin, halimbawa may 3-phase tayo na circuit breaker. Kung ang gamit ninyo ay yung medyo advanced na thermal imaging camera tulad ng Fluke, meron kasi siyang multiple cursor o yung multiple shots na nandun na mismo yung tatlong temperature. So per terminal pwede mo siyang makita. Pero kung ang gamit mo ay yung single lang na actually pwede mong yung detection niya ng temperature pwede mo siyang automatic kung saan yung cursor mo ay susunod dun sa makikita niya na matututok dun sa nakikita niyang mataas na temperature. Pero ang ginagawa ko guys ay manual na lang, o yung ako na mismo yung magtututok ng cursor dun sa screen ng thermal imaging camera para ma-compare ko yung per terminal. So ang gagawin niyo guys, kuha kayo ng temperature per terminal. So line 1 muna, and then line 2, and then line 3. So yung yung criteria natin ay papasok yan doon kapag nakuha mo dun sa tatlong terminal yung pinakang lowest temperature, and then yung pinaka highest hot temperature, no, yung minimum at saka yung maximum. So ima-minus lang natin yung dalawang yun, at yung result titingnan mo na dun sa table na tinatawag na delta temperature criteria, may ganun. Yung image ng line 1, line 2, and line 3 mo dapat ilagay mo din dun sa report. So yung tatlong kuha mo, or pwede ka, depende naman sa'yo kung magaling ka mag-edit, ilagay mo na lang din, no? Pwedeng kumuha ka ng mag-shot ka ng isang picture niya, and then i-edit mo na lang yung picture, and then lagyan mo ng kanya-kanyang temperature per terminal. Then yun nga yung result ng pinag-minus mo yung pinakang mataas, yung maximum temp mo sa lowest temperature mo, ay yun na yung magiging pagbabasehan natin ng ating sa delta criteria, no, kung ano yung magiging next step natin para dun sa corrective action na gagawin natin. So ganon guys ang pag-thermal scan. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Actually, personally wala pa akong thermal imaging camera, pero nakagamit na ako, kaya na-share ko yung ganitong topic, no guys. At parang wala pang masyadong nagbablog tungkol dito, kaya sana makita ng ibang mga electrical practitioner o yung mga aspiring electrical practitioner, no guys. So yun, maraming salamat at ingat kayong lahat.